Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. 418 milyon pesos na halaga ng pinsala sa agrikultura, na itala sa Pangasinan, 24,000 katao, apektado ng bagyo. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Nilinaw ni Governor Ramon Gico III na nasa 24,000 na individual lamang ang nailikas sa buong Pangasinan taliwas sa unang iniulat ng Office of Civil Defense na higit sa 400,000 pamilya ang naapektuhan ng bagyong Uwan. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni Governor Gico na nagmula sa 35 local government units ng lalawigan ang naturang bilang matapos sundin ang preemptive evacuation. Gayunpaman, pinakanapinsala at binaha ng super typhoon ang mga coastal town na nasa hilagang bahagi ng Pangasinan dahil nagkasabay ang ulan, malakas na hangin at high tide. Kaya naman umabot rin sa mahigit 418 milyong piso ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa probinsya batay sa partial assessment ng lokal na pamahalaan. Meron po kaming partial assessment. Please, ng damages, go ahead po. Ito po, pagdating po sa infra, mga 68 million ang damage. At saka pagdating sa agri, ito po medyo malaki. Although ang report po sa atin ay 70 to 80% na ng palay and corn na harvest na. Pero pag titignan po natin, 418 million pa rin po yung damages sa agrikultura. Malaki. Oo. At pagdating sa mga bahay naman po, ay meron parang mga 3,000 no, na partially damaged at mahigit 300 ang totally damaged. Ito ay partial lamang po, no? Sa kabila naman ng malaking halaga ng pinsala at bilang ng mga apektadong residente ay walang naipaulat na nasawi dahil sa nagdaang kalamidad sa buong lalawigan ng Pangasinan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, mahigit 16,000 mga pulis ipakakalat para sa isasagawang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative. Nakahanda na ang National Capital Region Police Office para sa isasagawang 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative na isasagawa sa November 16 hanggang 18. Sa pulong balitaan sa Camp Crame, sinabi ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na aabot sa 16,433 pulis ang ipakakalat upang magbantay sa mga lugar ng pagtitipon, kabilang ang People Power Monument, EDSA Shrine at Rizal Park. Ayon kay Asilo, itataas sa full alert status ang NCRPO bilang bahagi ng mga hakbangin ng pulisya upang matiyak ang seguridad at kaayusan sa buong panahon ng aktibidad. Tinatayang mahigit 300,000 miyembro ng INC ang dadalo sa Maynila, habang 300,000 individual din ang mula sa hanay ng UPI ang inaasahang lalahok sa People Power Monument. Nagpaalala ang pulisya sa publiko na asahan ang matinding daloy ng trapiko sa mga naturang lugar at bantayan ang mga abiso sa road rerouting upang makaiwas sa pagsisikip ng kalsada. Nanawagan din ng mga autoridad sa mga organizer ng pagtitipon na bantayan ang kanilang grupo upang mapanatiling mapayapa at maayos ang pagtitipon at bantayan laban sa mga posibleng manggugulo sa isasagawang rally. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, narito na ang Christmas countdown, ngayong araw ng Miyerkules. 43 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.